Sa mga nagdaang kabanata ay nagkaroon ng matinding salpukan sina Xiao Chen at Zhao Jingshan, ngunit naramdaman ni Zhao Jingshan na mukhang hindi maganda ang nangyayari sapagkat malakas ang atake na binitawan ni Xiao Chen. At dahil dito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog at nagsitulsikan ang mga martial artist sa lakas ng impact. Nasabi pa nga ni Lord Xinwo na ang batang ito ay hindi basta-basta ang kanyang martial skill. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay inabsorb na naman ni Xiao Chen ang ginawang atake ni Zhao Jingshan. At agad niya itong inipan sa kanyang kamay at sinama sa kanyang gagawing atake. Nasabi pa nga niya habang naghahanda na tanggapin ang isa pa niyang suntok. Nasabi na lang din ni Zhao Jingshan sa kanyang galit na buwisit, kaisa kang demonyong bata. Matapos nga ang paghahanda ni Xiao Chen ay agad niya na itong pinakawalan. At mabilis na bumulusok kay Zhao Jingshan na may daladalang nakakakilabot na aura, na hindi naman niya nadepensahan at nilamon siya nito. Napapasigaw na lamang si Zhao Jingshan sa tindi ng atake at mukhang hindi na siya bubuhayin nito. Samantalang si Lord Xinwo ay agad na gumawa ng kanyang barrier sapagkat alam niya na kapag matamaan siya sa impact ng suntok na iyon ay siguradong mapipinsala din siya ng husto. Ilang sandali lang din ay nakilala na ni Lord Xinwo kung sino si Xiao Chen. Nasabi pa nga niya na sigurado ako na siya yun dahil ang suntok na iyon, ang suntok na ito ay nasa lahat ng dako sa mundo, at siya lang ang makakagamit nito. Dagdag pa niya na karapat-dapat na maging isang alamat. Matapos nga ang matinding salpukan ay makikita natin na sobrang napagod dito si Xiao Chen. Sinabi din ni Lord Xinwo kay Zhao Jingshan na nakakalungkot na pinaghirapan mo at naabot mo ang cultivation sa Emperor Realm, pero may nakilala kang hindi mo dapat makilala. Makikita natin dito si Zhao Jingshan na wala na itong reaksyon, senyales na wala na itong buhay. Napasukan naman ng dugo si Xiao Chen sa kanyang matinding ginawa. At makikitang naputulan siya ng kanyang kamay sa lakas ng kanyang binitawang atake. Nasabi pa nga niya na sa hindi inaasahan, sa aking kasalukuyang pisikal na katawan, hindi ko pa rin kayang tiisin ang kapangyarihan ng dakilang emperador, kaya halos hindi ko na magagamit ang ikatlong suntok na ito na gawa ko man, subalit ang kapalit naman ay ang aking isa sa aking mga braso. Agad naman na lumapit si Black at sabay niyang sinabi na kung ayos lamang ba si Xiao Chen at ang kanyang braso ay naputol. Sinabi naman ni Xiao Chen na isa lamang itong kamay at maliit na pinsala lamang. Dagdag pa ni Black habang natutuwa na sa hindi inaasahan ay kaya mading maabsorb ang kapangyarihan ng dakilang emperador, at ang kasalukuyan mong cultivation ngayon ay naabot na ang Emperor. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi lang iyan dahil isang hakbang na lang malapit na. Pinagmasdan naman ni Xiao Chen ang katawan ni Zhao Jingshan, at ginamitan niya ito ng kanyang isa pang abilidad na kung tawagin niya ay Wind Blow. Bumulusok naman agad ang isang hangin na malakas sa katawan ni Zhao Jingshan at dahan-dahan na itong naglalaho. Agad naman na bumaba si Lord Xinwo at nilapitan niya si Xiao Chen na sabi pa nga niya na ikaw ay kasing lakas pa din ng dati. Sinabi naman ni Xiao Chen na matagal na kitang hindi nakikita, hindi ka pa nakakalusot sa Realm God Emperor. Agad naman na sumagot si Lord Xinwo na aling palayok ang hindi nagbubukas at aling palayok ang dapat magbukas. Matapos siya sa kanyang pagsasalita ay agad niyang nilabas ang kanyang aura sa kanyang kamay. At direktang inatake nito ang mga martial artist upang makatulog ito lahat at hindi sila makitang nag-uusap ni Xiao Chen. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Black na ito si Xinwo, ang dakilang emperador ng swerte sa mundo ng Xinwu, at ang aking orihinal na kaibigan. Natuwa naman si Xinwo nang makita niya si Black na sabi pa nga niya na isa itong mythical na hayop, ay maaaring ipanganak sa Xinwu Realm. Ito ay kamanghamanghang Xiao Chen, ikaw talaga ang pinakamahusay na pagpipilian para sa lahat ng swerte ng langit. Bahagya namang nadismaya si Black at nasabi na lang niya na lahat ng kaguluhang ito. Sinabi din ni Xiao Chen kay Xinwo na may isa pang tao na dapat mong makilala. Agad naman na lumabas si Master Monkey sa katawan ni Lin Feng. At sabay niyang sinabi na Xinwo, matagal na ding panahon na hindi tayo nagkita. Nagulat naman si Xinwo nang makita niya si Master Ape na sabi pa nga niya na ikaw ang isa pang kaibigan ni Master Demon Panginoon Demon Monkey. Hindi ka pa pala patay. Sinabi naman ni Master Monkey na isang mahabang kwento. Sinabi din ni Xinwo na ngayon ang mundong ito ay talagang malaki na ang pagbabago at parang kailan lang ito ay talagang mabilis na nagbago. Dagdag pa niya na ang Supreme Body, bumagsak ang Cultivator, at nahulog ang hari ng demonyo pagkaraan ng ilang sandali. Sa hindi inaasahan,
Xiao Chen, hindi ka patay, at hindi patay ang demonyong Panginoon na dakilang demonyong unggoy, siguro nga ay buhay pa si Diablo. Sinabi naman ni Xiao Chen na lahat ng ito ay pagkakataon ng langit. Nang marinig ni Black ang sinabi ni Xinwo ay agad niyang sinabi kay Xiao Chen na sa hindi inaasahan, ikaw pala itong Supreme Reincarnation. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na hindi na masama na intindihan muna agad. Dagdag pa ni Xiao Chen na ngunit bagaman ako ang Supreme, natatakot ako na ang iyong katayuan ay hindi mas malala kaysa sa akin. At ano ang pagkakakilanlan mo? Sobrang curious ako. Sinabi naman ni Black na kapag nakabalik ka na sa Emperor ay sasabihin ko ito sa iyo. Sa sinabi ni Black ay nainas na naman si Xiao Chen dahil hindi na naman siya nagtagumpay na malaman ang totoong pagkakakilanlan ni Black. Matapos ang pag-uusap nilang dalawa ni Black ay sinabi niya kay Xinwo na oo nga pala, matapos akong mamatay at si Demon Lord, ano na ang nangyari sa Siyam na Kaharian? Sinabi naman ni Xinwo na sa ibang lugar tayo mag-usap, pagkatapos ng iyong kamatayan, mayroon talagang ilang malalaking pagbabago sa Siyam na Kaharian. Nagulat naman si Xiao Chen sa sinabi ni Shenwo na malaki na ang pinagbago ng Siyam na Kaharian, agad naman na sinabi ni Xinwo na sasabihin ko ito sa iyo isa-isa mamaya. Bahagya namang na si Xiao Chen dahil dito at gusto niyang malaman agad ito. Kaya naman agad niyang ginising ang kanyang mga servant dito. Agad naman na nagising sina Crazy Boy at Jiang Chuan at iba pa. Nang magising na ang lahat ay sinabi niya na si Zhao Jingshan ay patay na, at ang pamilyang Zhao ay nawasak na. Jiang Chuan, crazy kayong dalawa, linisin ang kalat. Pagkatapos ng lahat dito, mabilis na bumalik sa Qingyanman upang sugpuin ang malakas na kalaban. Matapos magsalita ni Xiao Chen ay bakas sa kanilang mukha ang hindi maipaliwanag na kung anong nangyari. Mabilis naman na umalis na sina Xiao Chen habang sina Jiang Chuan ay wala pa ding ideya sa mga nangyari. Nasabi pa nga ni Crazy Boy na natalo ba talaga ni Big Brother ang isang emperor nang siya lang mag-isa. Habang si Jiang Chuan naman ay malapit na itong sumabog. Ilang sandali pa ay sumabog na nga si Jiang Chuan sa hindi maipaliwanag na nangyayari. Kahit si Lao Jiang at Queen Cheng Cheng ay ganin din ang iniisip na kung ano ba talaga ang nangyari sa labanan kanina. At ang tangi na lang nilang nakikita ay ang mga nakahandusay na libo-libong tao sa kanilang harapan. Sa kabilang banda naman sa Qingyanman ay makikitang nanatili pa din ang formation array. At makikita natin sa mga disciples ng pamilyang Zhao na halos mawala na ito ng pag-asa. At patuloy pa din ang pag-atake ng Elder sa formation array na hindi niya pa masira-sira. Bakas sa mukha ng Elder na nahihirapan na ito sa kanyang ginagawa at malaking tanong sa kanya na kung bakit hindi masira ang formation. Nagsalita naman ang isa pang Elder na Elder Li, huwag mong madaliin, magpahinga ka na muna. Hindi naman pumayag ang Elder dahil binansagan siyang magaling sa formation ng pamilyang Zhao at malaking kahihiyan ito sa kanya na kung hindi niya ito masisira. Dagdag pa niya na bigyan niyo pa ako ng kaunti dahil malapit na siya. Subalit bakas sa kanyang hitsura na nahihirapan na ito sa kanyang ginagawa, at nang makita ito ni Master Duan Siliang, ay bahagya na siyang natatakot dito na sabi pa nga niya na nag-aalala ako na ang lalaking ito ay talagang nabigo na masira ang formation at naging isa na siyang baliw. Maya-maya pa ay tumunog na ang kanyang communication stone sinyales na may mensahe ang kanyang senior. Kaya naman agad niya itong tinignan at nang makita niya ito ay nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi maipaliwanag na tuwa. Agad naman itong napansin ng mga hangal na Elder ang kanyang reaksyon. Kaya naman agad silang tumayo at natatawa nilang sinabi na tingnan mo ang kanyang pagkabulok, parang namatayan ng ama. Dagdag pa ng isa na mukhang nagtagumpay si Zhao Jingshi. Kaya naman mayabang niyang sinabi kay Duan Siliang na sumuko at alisin ang formation array na ito, at sumuko sa amin, higit pa sa senior mo ang kaya naming ibigay. Tumawa naman ng nakakaloko si Master Duan Siliang sa pinagsasabi ng mga hangal. Kaya naman agad niyang sinabi dito na grupo ng mga tanga. Hahayaan ko na makita niyo ito. Nang mabasa ng mga hangal ang mensahe ni Xiao Chen ay nagulat sila dito. At nasabi na lang nila na paano ito nangyari, paanong natalo ang pamilyang Zhao. Sinabi din ng Elder habang nadidismaya na ang hukbo ng pamilya Zhao ay natalo bago masira ang mahusay na formation na ito. Tuwang-tuwa naman si Master Duan Siliang dahil tagumpay na naman ang kanyang senior. Kaya naman sinabi niya dito na ang dalawang malaking Panginoon malaking mga tanga, maari bang ulitin niyo ang sinabi niyo kanina?
Hindi naman naniniwala ang mga hangal sa ipinakita ni Duan Siliang at baka niluluko lang sila nito. Sinabi naman ni Duan Siliang na aba, mayabang pa din ang matanda. Dagdag pa niya na halos malapit nang masira ang array, halika subukan ito ngayon. Sayang, mayroon akong mga Qingyanman upang magtiis sa daan ng langit, at ang aking kapalaran ay hindi nagkukulang. Galit namang sinabi ng hangal na elder kay Duan Siliang na ang iyong mga salita ay walang kabuluhan, kami ay nakikipaglaban sa iyo, kayong lahat gamitin ang lahat ng iyong lakas upang masira itong malaking formation para sa akin. Matapos ang pagsasalita ng hangal na elder ay agad na silang umatake ng sabay-sabay at ibinuhos na nila ang kanilang buong lakas upang masira ang formation. Habang pinagmamasdan sila ni Master Duan Siliang ay nasabi na lang niya habang natatawa na walang kabuluhan ang lahat ng iyong paghihirap. Sa kabilang banda naman sa isang lugar sa mundo ng Xinwu, ay nandito na sila Xiao Chen sa lugar ni Xinwu kasama na si Lin Feng at Master Monkey na sabi pa nga ni Xiao Chen na hindi na masama Xinwu. Ang isang upuan ay talagang gawa sa isang Earth Level 9 rank magical artifact, ikaw ay nagiging mas maluho. Natawa naman si Xinwu sa sinabi ni Xiao Chen at sabay niyang sinabi na ako na ang dakilang emperador ng kaharian ng Xinwu, medyo mas maluho ako, at kung ano ang bilang ng master ng totoong mundo ng martial. Bahagya namang inaantok na si Black sa matagal na usapan ng dalawang magkaibigan. Ilang sandali pa ay sinabi na ni Xinwu na simula nang mamatay ka, sunod-sunod na pinatay ni Liyun Fei ang hari ng demonyo at ang Supremo. At winasak ang buong Siyam na kaharian. Tahimik naman na nakikinig si Xiao Chen sa mga sinasabi ni Xinwu. Dagdag pa ni Xinwu na ilang araw lang ang nakalipas sinira muli ni Liyun Fei ang buong tarangkahan ng templo ng Buddha. Nang marinig ni Xiao Chen ang karumaldumal na nangyari sa templo ng Buddha ay dito na siya nagkaroon ng matinding reaksyon. Ipinagpatuloy ni Xinwu ang kanyang mga sinasabi na ang bagay na ito ay nagdulot ng isang mahusay na sensasyon, ang pinakamataas sa Siyam na kaharian, lahat ng pagkawalan ng kulay, alam mo, ang templo ng Buddha ay mayroon ding supreme, isa sa pinakamatibay na tarangkahan, at si Liyun Fei ay umaasa sa kanyang sariling kapangyarihan. Sinabi naman ni Xiao Chen na sa palagay ko, ang ika-9 na reincarnation ng buhay at kamatayan ay umabot na sa ika-8 pagliko, at natatakot ako na ito ay lumagpas na sa ika-9 na pagliko. Matamlay namang sinabi ni Xinwu na hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ni Liyun Fei. Hindi ba siya natatakot na magdulot ng parusa ng langit at lupa kapag walang habas niyang sinaktan ang kataas-taasang nilalang? Tinanong naman ni Xiao Chen na kung ano na ang nangyari kay Shen Jian at Yu Di. Galit namang sinabi ni Xinwu na ang dalawang hayop na iyon. Pagkatapos ng iyong kamatayan, tinulungan muna ni Shen Jian at Yu Di yung Liyun Fei sa tabi niya at nawala bigla. At kung saan sila nagpunta, walang nakakaalam. Xiao Chen, pupunta ka ba sa kaharian ng Kanglan sa susunod? Kinumpirma naman agad ito ni Xiao Chen na tama ang sinabi mo. Ang kaharian ng Kanglan ay isa sa mga magandang lugar dito sa mababang kaharian, na kung saan mas madali kong maibabalik ang aking cultivation. Nang marinig ni Xinwu ang sinabi ni Xiao Chen ay naglabas siya ng storage ring at sabay niyang sinabi na kung ganun ay dalhin mo ang bagay na ito. Nang makita naman ni Xiao Chen ang nasa loob nito ay nagulat siya kaya naman nasabi na lang niya na ang laki naman ng halaga na ito. Na mayroon itong 39th rank magical artifacts, at mayroong 2 first-tier heavenly magical artifacts, isa ka na talagang mayaman Xinwu. Sinabi naman ni Xinwu na makalipas ang ilang taon ay marami akong natuklasan. Sinabi naman ni Xiao Chen na kung ganun ay hindi ko ito tatanggihan, Xinwu. Makalipas ang 10 araw, ay pupunta na ako sa kaharian ng Kanglan. At bibigyan kita ng problema na buksan ang pintuan para sa akin. Agad naman na sinabi ni Xinwu na isang bagay na walang kwenta ngunit. Hindi ba't pamilyar ka sa pamilyang Jiang? Agad naman na kinumpirma ito ni Xiao Chen. Ipinaliwanag naman ni Xinwu na ang pamilyang Jiang ay nagbago ng kaunti kamakailan ng aking kaibigan sa itaas na mundo ay sinabi sa akin na sa likod ng pamilyang Jiang, ay mayroong hindi maipaliwanag na kapangyarihan na kung saan dito sila kumakapit. Nabahagya namang ipinagtaka ni Xiao Chen na kung sino ang mga nilalang na ito. Dagdag pa ni Xinwu na sinasabi na maaring ito ay isang puwersa sa labas ng ating teritoryo. Nagising naman si Black nang marinig niya ang sinabi ni Xinwu. Habang si Xiao Chen naman ay nagtataka sa mga nilalang na ito na nagmula sa labas ng teritoryo. Sinabi naman ni Xinwu na pero ito ay sabi-sabi ko lang.
Subalit pinangangambahan si Xiao Chen sa mga nilalang na ito na mga tagalabas. Sa kabilang banda naman sa itaas ng kaharian ay makikita ang maraming mga mansyon dito. Dito nga sa mansyon ni Li Yunfei ang dakilang kaaway ni Xiao Chen. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Dito nga ay nag-uusap-usap ang tatlo na sina Lian Fei Yudi at Shen Jian. Ilang sandali pa ay sinabi na ni Lian Fei na kayong dalawa handa na ba kayo sa ating paglalakbay. Agad naman na sumagot ang dalawa na handang-handa na sila. Napangiti naman si Lian Fei sa walang pag-aalinlangan ng dalawa na sabi pa nga niya na kung ganun ay umalis na tayo. Mabilis silang nag-teleport na kung saan ang pintuan sa labas ng mundo. Subalit walang kaalam-alam sila Yudi at Shen Jian sa nagbabadyang panganib sa kanilang dalawa. Dito nga ay makikita natin ang ginamit ni Lian Fei na isang magic weapon upang mabilis silang makarating sa pintuan palabas ng mundo. Ilang sandali pa ay tuluyan na nga silang nakarating dito. At nasa harap na nila ang pintuan palabas ng mundo na sabi pa nga ni Lian Fei na ang pagbubukas ng pinto sa labas ng mundo ay nangangailangan ng 3 Supreme Aura, kasama ang mga labi ng sinaunang Buddha na kayang sugpuin ang kasamaan ng langit. Napahanga naman ang dalawa sa sinabi ni Lian Fei. Ilang sandali pa ay sinabi na ni Lian Fei na tapos na ito ang pintuan palabas ng mundo. Tuwang-tuwa ang dalawa at para bang wala silang paki-alam na may panganib na nag-aantay sa kanila. Sinabi naman ni Yudi na labas ng mundo, sa wakas ay nabuksan. Dagdag pa ni Shen Jian habang natatawa na nasa harap ng aking mga mata ang araw na hinihintay kong maging isang Diyos. Agad naman na sinabi ni Lian Fei kay Shen Jian na mauna ka at tignan mo ito. Dahil nga sa sobrang excited ni Shen Jian na masaksihan ang labas ng mundo ay walang alinlangan na sumang-ayon siya dito. Agad siyang lumipad at mabilis na nagtungo sa pintuan ng palabas ng mundo. Bahagyang tumagal ng ilang sandali ang pagpasok ni Shen Jian. Maya-maya pa ay makikita na natin ang kamay ni Shen Jian na parabang inatake siya ng isang nilalang ng walang kahirap-hirap. Ilang sandali lang din ay tuluyan nang nilamon ng isang nilalang na ito si Shen Jian. At makikita sa tubig ang pagpatak ng dugo ni Shen Jian. Dahil sa nagustuhan ng nilalang ang lasa ng isang tao ay agad siyang pumasok sa pintuan at gusto niya pang kumain ito. Nagulat naman si Yudi sa paglabas ng isang nilalang na sabi pa nga niya na ito ba ay isang panlabas na teritoryo na nilalang, paano ito magiging malakas? Samantalang si Lian Fei naman ay kalmado lang ito na parabang inaasahan niya na ito. Mabilis naman na kumilos ang nilalang at makikitang may abilidad din itong mag-teleport. Agad na nag-teleport sa harap ni Yudi ang nilalang na ikinainis naman niya dahil hindi siya nakapaghanda dito. Tuwang-tuwa naman ang nilalang dahil mukhang masarap ang kanyang pangalawang kakainin. Habang si Yudi naman ay napasigaw na lamang dahil mukhang katapusan niya na. Subalit mabilis naman na inatake ito ni Lian Fei at napahinto ang nilalang sa kanyang gagawin. Ikinagulat naman ito ng nilalang dahil mabilis lamang siyang napigilan ng isang tao. Sinabi naman ni Lian Fei kay Yudi na hindi ka pa pwedeng mamatay. Nagtataka naman si Yudi sa sinabi ni Lian Fei. Agad na inatake ni Lian Fei ang nilalang at wala naman itong magawa. Sa lakas ni Lian Fei ay walang magawa ang nilalang at makikitang agad siyang nabigyan ng pinsala dito. Napaluhod naman ang nilalang sa kanyang natamong pinsala. Agad na nag-teleport si Lian Fei at inapakan niya ang nilalang na sinamahan ng mabigat na pressure. Sinabi naman ni Lian Fei kay Yudi na ito ba ay isang panlabas na nilalang sa labas ng teritoryo. Ito ay talagang malakas, at ang paglipat ay mabilis na pinatay ang basurang Shen Jian na isang supreme. Naintindihan naman na ni Yudi ang sitwasyon na kung bakit hinayaan ni Lian Fei si Shen Jian na mamatay. Sa isip-isip naman ni Lian Fei na ang mga panlabas na teritorial na nilalang ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Galit na galit namang sinabi ni Yudi kay Lian Fei na ikaw, ginamit mo lang ba kami sa lahat ng oras? Kinumpirma naman ito ni Lian Fei na tama ang sinabi mo. Tinanong naman ni Yudi si Lian Fei na pero bakit magkakasama naman tayo? Bahagya namang nena si Lian Fei sa mga tanong ni Yudi. Subalit sinabi pa din ni Lian Fei na sa tingin mo ba ay papatayin ko ang aking magaling na kapatid alang-alang sa siyam na kapangyarihan ng kaharian.
Sinabi naman ni Yudi habang kinakabahan na anong gagawin mo, at anong gusto mong gawin. Agad naman na sinabi ni Leon Fei na paano mo maiintindihan ang gusto kong gawin. Pero huwag kang mag-alala, sa loob ng 10 taon malalaman mo ang lahat. Dagdag pa niya na pero bago ang lahat. Agad na inangat ni Leon Fei ang kanyang kamay at naglabas ito ng matinding aura. At nang matapos ang paghahanda ni Leon Fei ay agad niya itong pinakawalan na direktang pinatamaan ang meridians ni Yudi. Sa ginawa ni Leon Fei ay napasuka na lamang siya ng dugo dito. Nasabi pa nga ni Leon Fei na inalis ko na ang iyong cultivation, ngunit hindi kita papatayin, mayroon ka pa ring kapakipakinabang. Ipapaubayan ni Xiao Chen ang buhay mo para personal itong kunin. Sa sinabi ni Leon Fei ay nagulat si Yudi dahil ang alam niya si Xiao Chen ay patay na. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Freddy Amparado, Amado De Leon, Kuya Mark TV, Celoso Gaming, at hanggang dito na lang muna mga bida. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments niyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.